Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking sunog ang sumiklab sa daungan ng Ust-Luga, isang pangunahing terminal ng enerhiya ng Russia sa Baltic Sea matapos itong atakihin ng mga drone. Ayon sa mga opisyal, mabilis na kumalat ang apoy sa pasilidad na ginagamit para sa pag-export ng langis. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding alarma sa buong rehiyon dahil sa kahalagahan ng daungang ito sa ekonomiya ng Russia at sa pandaigdigang supply ng enerhiya. Kinumpirma ni Leningrad Regional Governor Alexander Drozdenko sa pamamagitan ng messaging app na Telegram ang nagpapatuloy na sunog. Agad na rumesponde ang mga bumbero upang supuin ang naglalakihang apoy sa naturang sentro ng pag-export. Sa kabila ng mabilis na aksyon ng mga otoridad, patuloy pa ring sinusuri ang kabuuang lawak ng pinsala sa pasilidad habang sinisikap na maiwasan ang mas malaking sakuna sa kalapit na mga imbakan ng langis. Iniulat din ng gobernador na mahigit 50 drone ang matagumpay na binaril ng depensang militar ng Russia sa rehiyon ng Leningrad. Ang malawakang pag-ataking ito ay nagpapakita ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sinikap ng puwersang Ruso na harangan ang lahat ng banta, ngunit may ilang drone pa ring nakalusot at direktang tumama sa mga kritikal na infrastruktura ng enerhiya sa bansa. Ang Ust-Luga ay kilala bilang isa sa pinakamahalagang sentro ng pag-export ng langis at mga produktong petrolyo ng Russia. Ang pag-atake sa estratehikong lokasyong ito ay isang malaking dagok sa kakayahan ng Moscow na magbenta ng enerhiya sa ibang bansa. Ayon sa mga eksperto, ang pinsala sa daungang ito ay maaaring magkaroon ng malawakang epekto hindi lamang sa lokal na industriya kundi maging sa mga bansang umaasa sa supply nito. Ang operasyong ito ay bahagi ng mas malawak na taktika ng Ukraine na puntiryahin ang mga pasilidad ng pagproseso at pag-export ng langis ng Russia. Layunin ng Kyiv na putulin ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng Moscow na ginagamit sa pagpopondo ng digmaan. Sa pamamagitan ng pagpapahina sa sektor ng enerhiya, umaasa ang Ukraine na mapipilitan ng pamahalaang Ruso na wakasan ang agresyon nito at makipagnegosasyon para sa kapayapaan. Hindi ito ang unang pagkakataon na hinarap ng Russia ang ganitong krisis. Sa mga nakalipas na buwan, mahigit 12 malalaking planta at pasilidad ng langis sa bansa ang dumanas ng matinding pinsala dahil sa mga drone. Ang mga sunod-sunod na pag-ataking ito ay nagdulot na ng malawakang problema sa supply ng gasolina sa loob mismo ng Russia, na nagpahirap sa mga lokal na mamamayan at nagpataas sa presyo ng ilang pangunahing bilihin doon. Dahil sa lumalalang sitwasyon, mabilis na kumalat ang pangamba sa mga kalapit na bansa sa rehiyon ng Baltic Sea. Ang seguridad sa karagatan at himpapawid ay lalo pang hinigpitan upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang insidente. Natatakot ang maraming bansa sa Europa na ang digmaan ay tuluyang lumawak at makaapekto sa kaligtasan ng mga sibilyang barko at eroplano na dumaraan sa mga rutang malapit sa labanan. Noong Biyernes, kinumpirma ng sandatahang lakas ng Latvia na isang miyembro ng NATO at European Union na binaril ng kanilang mga fighter jet ang isang drone. Ang naturang drone ay iligal na pumasok sa kanilang himpapawid na nagbunsod ng agarang tugon mula sa militar. Bagamat hindi pa malinaw kung kanino nagmula ang drone, ipinapakita nito ang lumalaking panganib na madamay ang mga kalapit na bansa sa nagpapatuloy na labanan. Samantala, nagpatupad din ang pansamantalang paghihigpit ang Finland sa ilang bahagi ng Baltic Sea bilang pag-iingat laban sa mga posibleng pag-atake ng drone. Ang hakbang na ito ay naglalayong protektahan ang kanilang mga baybayin at masiguro ang kaligtasan ng mga komersyal na barko. Ang Finland, na kamakailan lamang ay sumapi sa NATO, ay patuloy na nagbabantay sa anumang kahinahinalang aktibidad sa kanilang teritoryo. Ang mga pinakahuling pangyayaring ito ay naglagay sa buong alyansa ng NATO sa mataas na alerto. Ang presensya ng mga drone sa himpapawid ng mga bansang miyembro ay itinuturing na seryosong banta sa seguridad ng Europa. Ayon sa mga opisyal ng depensa, patuloy ang kanilang koordinasyon upang masiguro na handa silang rumesponde sa anumang uri ng provokasyon o aksidenteng pagpasok ng mga armas sa kanilang nasasakupan. Hindi lamang ang mga rehiyon sa hangganan ang nakaranas ng tensyon. Maging ang kabisera ng Russia na Moscow ay naging target din ng malawakang pag-atake ng drone kamakailan. Ayon kay Mayor Sergei Sobyanin, magdamag na binantayan at hinarang ng kanilang sistema ng depensa sa himpapawid ang mga drone na patungo sa lungsod. Ang kabisera ay tahanan din ng isa pang malaking planta ng langis na kritikal sa supply ng bansa.
Iniulat ni Sobyanin sa Telegram na mahigit 100 drone ang matagumpay na binaril ng kanilang militar bago pa man makarating sa kanilang mga target sa Moscow. Bagamat walang naiulat na malaking pinsala o nasaktan sa kabisera, ang insidenteng ito ay nagdulot ng takot sa mga residente. Ipinapakita nito na maging ang isa sa mga pinakaprotektadong lungsod sa Russia ay hindi naganap na ligtas mula sa mga makabagong armas na ginagamit ng Ukraine. Ang kakayahan ng Ukraine na maglunsad ng mga malayuang pag-atake gamit ang drone ay patuloy na umuunlad at nagiging mas sopistikado. Sa tulong ng mga lokal na inobasyon at suporta mula sa mga bansang kanluranin, nagawa nitong maabot ang mga target na daan-daang kilometro ang layo mula sa hangganan nito. Ang taktikang ito ay nagbibigay daan sa Ukraine na labanan ang mas malaking puwersa ng Russia nang hindi nangangailangan ng malalaking tropa sa lupa. Ayon sa mga pagsusuri, ang pinsala sa mga refinery ng Russia ay nagpapahina sa kakayahan nitong magproseso ng krudo upang maging gasolina at iba pang produktong petrolyo. Dahil dito, maaring mapilitan ng Russia na mag-angkat ng ilang produkto o bawasan ang pag-export nito na maaring magdulot ng pagbaba sa kita. Ang pangmatagalang epekto nito ay maaring magpahina sa ekonomiya ng bansang lubos na umaasa sa kita mula sa langis at enerhiya. Ang pandaigdigang merkado ng langis ay nakakaramdam din ng epekto ng mga pag-ataking ito. Ang pangamba sa kakulangan ng supply ay nagdudulot ng pabago-bagong presyo ng krudo sa mundo. Para sa mga bansa sa Asia tulad ng Pilipinas, ang anumang pagtaas ng presyo sa pandaigdigang merkado ay maaring direktang magresulta sa mas mataas na presyo ng petrolyo sa mga lokal na gasolinahan na higit na nagpapabigat sa mga mamamayan. Sa panig ng Russia, mariing kinondena ng Kremlin ang mga pag-ataking ito at tinawag ang mga ito na mga gawaing terorismo. Nangako ang pamahalaan ng Russia na maglulunsad ng mas matitinding pagganti laban sa Ukraine. Gayunpaman, nahaharap ang militar nito sa hamon kung paano epektibong mapoprotektahan ang napakalawak na teritoryo ng bansa at ang libu-libong kilometro ng mga pipeline at pasilidad ng enerhiya. Bukod sa aspetong militar at pang-ekonomiya, may malaki ring pangamba sa posibleng pinsala sa kalikasan. Ang mga sunod-sunod na pag-ataking ito ay nagdulot na ng malawakang problema sa supply ng gasolina sa loob mismo ng Russia na nagpahirap sa mga lokal na mamamayan at nagpataas sa presyo ng ilang pangunahing bilihin doon. Nagbabala ang mga eksperto at grupong pangkalikasan na ang pagtagas ng langis sa Baltic Sea ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa ekosistema sa dagat at sa kabuhayan ng mga mangingisda sa mga nakapaligid na bansa. Ang tugon ng internasyonal na komunidad ay nananatiling hati habang sinusuportahan ng maraming bansang kanluranin ang karapatan ng Ukraine na ipagtanggol ang sarili. May mga nagpapahayag din ng pag-aalala sa patuloy na pag-atake sa mga infrastruktura ng enerhiya. Natatakot ang ilan na ang ganitong uri ng digmaan ay magbunga ng mas malalim na krisis na magiging mas mahirap lutasin sa pamamagitan ng diplomasya. Sa pangkalahatan, ang digmaang gumagamit ng mga drone ay nagpapakita ng bagong mukha ng modernong labanan. Hindi na lamang ito limitado sa harap ng digmaan sa lupa kundi umaabot na rin sa mga estratehikong pasilidad na malayo sa pangunahing larangan ng labanan. Habang nagpapatuloy ang digmaan, inaasahang mas marami pang katulad na operasyon ang maaring maganap habang sinusubukan ng magkabilang panig na makuha ang bentahe. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na kaganapan sa hidwaang ito at ang magiging epekto nito sa ating bansa at sa buong mundo. Manatiling nakatutok para sa mga pinakasariwang balita at malalimang pagsusuri dito lamang sa inyong pinagkakatiwalaang balitaan. Isang napakahalagang balita ang ating tinututukan ngayon mula sa rehiyon ng Black Sea. Ayon sa mga pinakahuling ulat mula sa mga diplomatikong mapagkukunan, naghain ng isang sensitibong panukala ang Ukraine upang tuluyan ng itigil ang mga pag-atake sa mga sibilyang target sa mahalagang rutang pandagat na ito. Ang hakbang na ito ay kasunod ng sunod-sunod at mas pinaigting na opensiba ng Russia laban sa mga barkong pangkargamento. Batay sa ulat ng ahensyang Reuters, ipinarating ng Ukraine ang panukalang ito sa pamamagitan ng isang ikatlong bansa na nagsisilbing tagapamagitan at sa kasalukuyan ay naghihintay pa ng formal na tugon mula sa Moscow. Bagamat napakasensitibo ng usapin, wala pang opisyal na pahayag ang inilalabas ng magkabilang panig hinggil sa mga detalye at takbo ng diplomatikong negosasyong ito na naglalayong protektahan ang kalakalan. Ang kawalan ng agarang komento mula sa mga matataas na opisyal sa Kiev at Moscow ay nagpapakita ng labis na pag-iingat sa sensitibong diplomatikong hakbang na ito. Sa kabila nito, patuloy ang pagsubaybay ng mga eksperto sa heopolitika kung paano tatanggapin ng Russia ang mungkahi
lalo na't malaki ang epekto nito sa kanilang sariling mga operasyong militar at pang-ekonomiyang interes sa buong rehiyon. Bago pa man naging pampubliko ang balitang ito, nagbigay na ng pahayag si Russian Deputy Foreign Minister Alexander Grushko ukol sa sitwasyon. Ayon sa kanya, wala pang natatanggap na anumang opisyal na panukala ang Russia ukol sa tigil putukan sa Black Sea. Dagdag pa niya, marami silang naririnig na panawagan sa iba't ibang paraan ng komunikasyon, ngunit wala pang formal na dokumentong nakararating sa kanilang tanggapan sa Moscow. Ang Black Sea ay itinuturing na isa sa mga pinakamahalagang daanan ng kalakalan sa buong mundo, partikular na para sa supply ng pagkain at enerhiya ng maraming bansa. Ang anumang tensyon o labanan dito ay direktang nakaaapekto sa pandaigdigang merkado. Kaya naman, ang panukala ng Ukraine ay nakikita bilang isang desperadong hakbang upang maprotektahan ang natitirang kakayahang pang-ekonomiya ng kanilang bansa sa gitna ng digmaan. Upang mas maunawaan ang konteksto ng tensyong ito, dapat nating balikan ang mga nagdaang buwan ng labanan. Noong huling bahagi ng Hunyo, naglunsad ang Ukraine ng isang agresibong kampanya na tinawag nilang 41-day pressure campaign. Ang pangunahing layunin ng operasyong ito ay magdulot ng matinding pinsala sa mga estratehikong pasilidad sa loob mismo ng teritoryo ng Russia upang baguhin ang takbo ng digmaan sa mahabang panahon. Sa ilalim ng kampanyang ito, tinarget ng mga puwersang Ukrainian ang mga refinery ng langis, mga dipot ng imbakan, mga sentro ng logistika at mga paliparan ng militar na matatagpuan sa malalim na bahagi ng Russia. Ginamit ng Ukraine ang kanilang mga makabagong drone at missile upang maparalisa ang kakayahan ng Russia na mag-supply sa kanilang mga tropa sa linya ng labanan at bawasan ang kanilang kakayahang magsagawa ng mga pag-atake. Hindi lamang mga pasilidad sa lupa ang tinarget ng Ukraine sa panahong iyon. Sinalakay din ng kanilang hukbo ang ilang komersyal na barko at mga sasakyang panglogistika ng Russia na naglalayag sa Black Sea at Sea of Azov. Ang mga pag-ataking ito ay naglalayong putulin ang mga linya ng supply ng militar ng Russia na dumaraan sa mga estratehikong katubigang ito na nag-uugnay sa iba't ibang rehiyon. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto sa militar, bagamat nagtagumpay ang Kyiv sa ilang taktikal na aspeto, hindi nila nakamit ang kanilang pangunahing layunin. Nabigo ang kampanya na pilitin ang Moscow na wakasan ang digmaan o makipag-ayos sa ilalim ng mga kondisyon ng Ukraine. Sa halip, lalo pang tumindi ang sagupaan at nagbunga ito ng mas mabibigat na pagganti at pag-atake sa mga infrastruktura sa buong bansa. Bilang direktang tugon sa mga pag-atake ng Ukraine, naglunsad ang Russia ng isang malawakang kampanya ng paghihiganti. Gumamit ang Moscow ng mga makabagong misil at dagsang unmanned aerial vehicles o UAV upang atakihin ang mga pangunahing infrastruktura ng Ukraine. Ang mga airstrike na ito ay nagdulot ng malawakang pinsala sa mga pasilidad ng enerhiya at depensa ng bansa na lalong nagpahirap sa kalagayan ng mga mamamayan. Partikular na tinarget ng mga pambobomba ng Russia ang mga pabrika at pasilidad ng depensa na gumagawa ng mga drone para sa militar ng Ukraine. Sa pamamagitan ng pag-target sa mga lokasyong ito, nais ng Russia na tuluyang lumpuhin ang kakayahan ng Ukraine na magsagawa ng mga katulad na pag-atake sa hinaharap habang binabawasan ang banta sa kanilang sariling teritoryo. Bukod dito, pinatindi rin ng militar ng Russia ang kanilang mga pag-atake sa mga barkong pangkargamento sa Black Sea. Pinaghihinalaan ng Moscow na ang mga barkong ito ay ginagamit upang magpuslit ng mga armas at kagamitang militar mula sa mga kanluraning bansa patungong Ukraine. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa mga internasyonal na kumpanya ng barko na naglalayag sa rehiyon. Hindi rin nakaligtas ang mga daungan sa rehiyon ng Odessa at Mykolaiv sa mga pambobomba ng Russia. Ang mga infrastruktura ng daungan na nagsisilbing pintuan ng Ukraine sa mundo ay dumanas ng matinding pinsala. Ang mga bodega ng butil, mga crane at mga pantalan ay paulit-ulit na tinamaan ng mga misil na nagpahirap sa anumang operasyon ng pagkarga at pagbaba ng mga produkto para sa pandaigdigang kalakalan. Inilarawan ng media sa Ukraine ang sitwasyon bilang mistulang blockade sa kanilang mga daungan sa dagat. Ang mga hakbang na ito ng Russia ay nagdulot ng matinding epekto sa ekonomiya ng bansa na tinawag ng marami na isa sa pinakaseryosong krisis pang-ekonomiya mula nang magsimula ang digmaan. Nawalan ang Ukraine ng malaking bahagi ng kakayahan nitong mag-export ng mga pangunahing produkto tulad ng trigo at mais. Dahil sa panganib ng mga pag-atake, marami sa mga dayuhang may-ari ng barko ang nagpasya na ganap nang ihinto ang pagpapadala ng kanilang mga sasakyang pandagat sa mga daungan ng Odessa. Napilitan ang Ukraine na maghanap ng mga alternatibong ruta para sa kanilang mga kalakal, ngunit ang mga rutang ito,
tulad ng Riles at Ilog Danube ay may napakalimitadong kapasidad at mas mataas na kabuuang gastos. Ang paggamit ng Riles at ng Ilog Danube ay hindi sapat upang mapunan ang malaking dami ng kalakal na dating dumaraan sa Black Sea. Bukod sa mabagal, naharap din ang mga alternatibong rutang ito sa mga suliraning logistical at burokratiko sa mga karatig bansa sa Europa. Nagdulot ito ng karagdagang pasakit sa mga lokal na magsasaka at kumpanya na hindi maibenta ang kanilang mga ani sa tamang oras. Ang mga limitasyong ito ay nagbunga ng isang nakababahalang epekto sa sektor ng agrikultura ng Ukraine. Sa unang 8 buwan ng taong ito, ang pag-export ng mga butil ng bansa ay bumagsak ng 75% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ang pagbagsak na ito ay nagbabantang magdulot ng permanenteng pinsala sa ekonomiya kung hindi agad mahanapan ng angkop na solusyon. Mahalagang tandaan na ang Russia at Ukraine ay dalawa sa pinakamalaking tagapagtustos ng mga produktong agrikultural sa buong mundo, lalo na ng trigo, mais at langis ng sunflower. Ang patuloy na labanan at pagharang sa mga daungan ay hindi lamang lokal na problema kundi isang pandaigdigang krisis na nagbabantang magtaas ng presyo ng pagkain at magdulot ng matinding kakapusan sa maraming bansa sa Asia at Africa. Dahil sa lumalalang sitwasyon, nagpahayag na ng matinding pagkabahala ang Turkey. Noong ika-9 ng Agosto, formal na nakipag-ugnayan ang pamahalaan ng Turkey sa parehong Russia at Ukraine upang talakayin ang mga pag-atake sa mga barko. Nanawagan ng Turkey na itigil ang anumang agresibong aksyon laban sa mga sibilyang sasakyang pandagat upang maiwasan ang higit pang pagkagambala sa pandaigdigang supply ng pagkain. Sa pagtatapos, nananatiling nakabitin ang kapalaran ng panukala ng Ukraine habang nagpapatuloy ang tensyon sa Black Sea. Ang diplomatikong hakbang na ito ay maaaring maging susi sa pag-iwas sa isang mas malawak na pandaigdigang krisis sa pagkain, ngunit nakasalalay pa rin ang magiging resulta nito sa tugon at desisyon ng Russia.